Isang likas na dog lover si Chukoy. Sa edad na 8, nakapag-uuwi siya ng 2 o 3 ligaw na aso na nakatira sa lansangan. Naaawa kasi siya sa mga asong pag-alagala sa kalye. Gayong ang trabaho ng ama niya ay pang-eembalsamo ng mga patay, hindi naman ito tutol sa pagkupkop sa mga aso na aalagaan niya. Mahilig din kasi ang ama niyang si Mang Eric sa mga aso. Napapalapit din ang Ginoo sa mga ganoong uri ng nilalang na nilikha ng Diyos. Ang kuya lang niyang si Kokoy na nag-a-abroad pa sa Saudi ang taliwas na mag-alaga ng aso. Dahil para sa nakatatandang kapatid, medyo abala rin. Nakakaubos ng oras sa pag-aalaga at maliban pa dun ay may hindi kaaya-ayang amoy. Dudumi at higit sa lahat, ayon dito ay pabigat pa sa bahay. Pero para sa mag-amang Chukoy at Mang Eric, ang askal ay naghahatid sa kanila ng kasiyahan. Nakakawala ng problema at nakakatanggal pati ng lungkot. Subalit hindi tumatagal sa kanila ang mga asong kinukupkop ni Chukoy. 3 hanggang 4 na buwan lamang ang itinatagal na mga askal sa bahay nila. Pinakamatagal na ang 1 taon. Namamatay rin kasi agad ang mga aso sa kanila dahil sa sakit na nakukuha sa labas o sa lansangan. Labis ang kalungkutang naramdaman na yon ni Chukoy. Kaya tumigil din siya sa pag-aalaga at pagkupkop ng asong kalye sa lansangan upang hindi na muling maranasan pa ang masaktan. Sumapit ang 2 dekadang kaarawan ng binata nang makatagpo siya ng bagong kaibigang asong kalye. Muling umahon sa puso niya ang pagiging mapagmahal sa hayop. Nanumbalik ang pagiging askal lover ni Chukoy nang makatagpo siya ng asong kulay tsokolate na batik-batik. Nakalabas ang dila nito habang kumakawag ang buntot. Tila ba gustong magpaampun sa kanya. Pinagpepiestahan man ang langaw dahil sa kakaiba nitong amoy, hindi nag-atubili ang binata na kunin ang asong si Tsokolate. Hindi nagpumiglas ang marungis na nilalang. Sinusubukan pa nga nitong dilaan ang mukha niya. Pero umiiwas siya. Sobrang baho na kasi ng aso. Amoy magkahalong ebak at kanal. Paniguradong gumulong-gulong pa ito sa dumi ng tao bago magpaampun sa kanya. Ayos ka din oh. Maliligo ka muna sa ebak bago kita ampunin. Kung iwan kaya kita dito. Nag-beautiful eyes pa ang kulay tsokolate bago magiliw na tumahol. Tuwang-tuwa ang binata nang bumibida pa ito sa kanya. Pilit inaabot ang kanyang mukha. Napakagandang kulay ng asong yon, gayong halata na askal ito. Pakiwari niya siguro, baka may nagmamay-ari sa kinupkup niya ang hayop. Choco ang ipapangalan ko sa'yo. Nagustuhan niyo ng napulot niyang aso. Dahil na rin sa kulay nito, kaya bagay ang Choco na ipangalan sa kanya. Bukod pa ron, malapit din sa pangalan niyang Chukoy. Inuwi na lang muna ng binata ang askal na yon, tapos maiging nilinisan. Natuwa naman si Mang Eric nang may bago siyang dinala sa tahanan nila na askal. Nasabi kang may edad na lalaki na may sasalubungin itong muli pag-uwi galing sa morgue. Mapapawi ang pagod nito sa santambak nitong aayusan ng mga bangkay kapag may asong sasalubong sa kanya. Samantala, ang kuya Kokoy niyang kakauwi lamang sa Pilipinas, napapailing na lamang. Hindi ito sang-ayon na mag-uwi siya ng bagong alagain sa matagal na panahong hindi siya nag-aampon. Napakabibo kasi nitong askal na to, kuya. Kaya ako kinuha. Kusang lumapit sa akin. Parang gutom na gutom pa. Kaya yun, naawa na ako. Napaismid ang kuya Kokoy niya. Bagong papakainin. Bagong alagay na naman yan dito, Chukoy. Di ka na talaga nadala. Mamamatay din yan. Masasaktan ka na naman. Kaagad na umiling si Chukoy. Kasunod ang mahina niyang pagtawa. Alagaan ko tong mabuti, kuya. Papakainin ko. Siguradong matutuwa ka rin dito.
Matutuwa. Matutuwa ba ako na makaamoy ng ebak niyan dito sa bahay natin araw-araw? Eh ako naman ang maglilinis, kuya eh. Eh, abala pa rin yan. Grabe ka naman, kuya. Sinabi ko lang yung akin, Tsukoy. Sige nga, di ba may trabaho ka sa talyer? O sino mag-aasikaso niyan dito kapag wala ka? Alangan naman si tatay. Eh marami ang aasikasuhin patay sa morgue. Maaga pang magigising si tatay tapos maglilinis lang ng dumi niyan? Hindi ko maatim. Hoy, alaga mo yan ha. Ikaw ang may responsibilidad niyan. Napakamot ng ulo ang binata. Ikaw muna magbantay sa aso nating si Choco, kuya. Please. Next year pa naman ang flight mo sa Saudi. Aso mo lang yan. Mariing saad nito sa kanya. Kailan pa ako nagkaroon ng aso? Ikaw lang naman na matyagang kumukupkup sa mga marurungis na nilalang na yan eh. Kokoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Masasaktan ng aso. Sumingit na si Mang Eric sa pagsasagutan ng dalawang magkapatid. Tignan mo, nasa sulok na. Masamang tinignan lang ni Kokoy ang kulay tsokolating asong nasa sulok. Bahala nga kayo dyan. Gastos nyo pagkain yan ha. Wala akong obligasyon dyan. Tsukoy, patahimikin mo yung aso mo ha. Ayokong makarinig ng tahol niyang pabigat na yan. Matutulog ako. Sinasabi ko sa'yo ha, kapag ako nagising sa tahol niyan, pasensyahan tayo. Baka kung anong gawin ko dyan. Binalaan pa siya ng nakatatandang kapatid bago pumasok ng kwarto at pabalibag na isinara ang pinto. Hinagkan niya ng mahigpit ang askal na mangiyak-ngiyak na. Grabe naman si kuya. May damdamin din naman ang mga hayop, no? Bakit siya nagsasalita ng ganun? Bumangon si Mang Eric sa malambot na sofa na hinihigaan nito at nilapitan siya. Mabuti pa eh. Ilabas mo na yan si Choco. Ikulong mo na siya sa kulungan niya at itali. Po? Bakit po, tay? Mas hinigpitan pa ni Tsukoy ang pagkakayakap kay Choco. Kita mo ang kuya mo kanina? May tama siya. Kapag dito pa yan dumumi, maaamoy niya yun. Baka magising pa siya. Saktan pa niya yang si Choco. Dapat pala, sa Saudi na lang ulit si kuya. Para malayang makakatakbo dito si Choco sa bahay. Walang magbabawal. Tsukoy, narinig ko yon. Tay naman, bakit ba hindi matanggap ni kuya na may aso tayo? Bunso, kung ikaw ang papipiliin, kuya mo o si Choco? Napaisip ang binata at walang ganang sumagot. Siyempre si kuya, tay. Kapatid ko po siya eh. Tinapik siya ng ama sa balikat. O sundin mo na lang ang kuya mo. Ayos ba? Mahina siyang napatango. Sige na, ikulong mo na si Choco. Patulog ka na rin. Maaga ka pa bukas sa talyer. Wala na lamang nagawa si Tsukoy, kundi sundin ng ama. Alang-alang sa katahimikan din ng kapatid niyang nahihimbing sa pagtulog. Matapos niyang maitali at maikulong si Choco, pumasok na siya sa loob. Sinilip niya pa muli ang alagang malungkot na nakabaluktot ang katawan. Humingi siya ng tawad dito at hinimas ang ulo. 2:00 ng madaling araw nang magising ang tatlo sa sunod-sunod na pagtahol ni Choco sa labas. Bumakas agad ang panggagalaiti sa mukha ni Kuya Kokoy at susuguri ng aso sa labas. Subalit bigla silang nakaamoy na parang sinisilaban sa paligid. Parehong nanlaki ang mga mata ng mag-aama nang mapagtantong mabilis na gumagapang ang apoy sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Sunog! Tulungan niyo kami! May sunog! Inubo na sila sa tindi ng nakapalibot na usok sa paligid. Hindi na naasikaso ng mag-aama na mag-alsa balutan o magsalba ng mga gamit. Ang naisip agad nila ay ang tumakas sa peligro ng sunog. Tatakbo sana si Tsukoy palabas sa tarangkahan nang balikan niya si Choco at pakawalan sa kulungan nito. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras,
Natupok ang bahay nila Tsukoy at 6 na iba pang bahay ng sunog. Huli na nang rumesponde ang mga bumbero para apulahin ang maagang patuloy na kumakapal na apoy. Walang naisalbang gamit ang mag-aama maliban sa kanilang sarili at huling suot nila. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga alagad ng batas, ang sanhi daw ng sunog ay dulot ng sala-salabat na kable ng kuryente. Pumutok daw yon sa poste. Hindi lang yon, di umano ay may nakaiwan daw sa kalapit nilang bahay na nakacharge ang cellphone habang natutulog. Hindi na malaya na mag-ama, nadamay din sila sa malagim na trahedyang yun. Mahigit 10 minuto bago ang sakuna, tahol na pala ng tahol si Choco. Pero dahil sa pagod ng tatlo, malalim at mahimbing din ang pagkakatulog nila at huli na ng magising ang mag-ama. Tay, kuya, saan na po tayo ngayon titira niyan? Huwag ka mag-alala, bunso. May apartment ako na ipundar sa kabilang bayan. Nireserve ko na yon dati pa, in case na may hindi magandang mangyari. Inakbayan ni Mang Eric si Kokoy. Sumisinghot ito na napapahikbi. Salamat anak ha. Akala ko sa kalsada na tayo pupulutin eh. Wala ho yun, tay. Para saan pa na nag-abroad ako kung wala akong seguridad para sa tatay at kapatid ko, hindi ba? Niyakap ni Tsukoy ang nakatatandang kapatid. Sumali na rin ang kanyang ama. Bumaha ng emosyon sa puntong yon, pero kumalma din sila ng di kalaunan. Nang maghiwalay ang mag-ama sa pagkakayakap, nagulat ang binata nang yumakap ang kanyang kuya sa aso niyang si Choco. Hinimas nito ang balahibo, tapos tinapik ang ulo. Choco, sorry ah. Kung may nasabi akong hindi maganda sa mga tulad mong askal. Kung hindi dahil sa pagtahol mo, hindi kami magigising. Baka kasama na rin kaming natupok ng apoy. Hindi kami mabubuhay sa pangalawang pagkakataon. Salamat ha. Minarkahan pa ni Kokoy ng halik ang aso. Magiliw na dinilaan naman ni Choco ang mukha ng binata bilang pagtanggap ng pasasalamat nito. Hindi ito umangal kahit nalawayan ang mukha nito. Sa halip, magaan itong hinaplos muli ang kulay tsokolate nitong balahibo. Tuwang-tuwang pinagmasdan ni Chokoy ang kuya niya at ang kanyang alaga. Napanatag ang kanyang loob nang sa wakas ay natanggap na rin ng kanyang nakatatandang kapatid ang napulot na alagang aso. Dahil doon, isinama na rin nila si Choco sa napundar na apartment ng kanyang kuya Kokoy. Pagkarating sa apartment, okupado na ng mga bagong kagamitan ang nandun. Bumili na rin sila ng mga bagong may susuot. Maski ang dog food na para kay Choco, pinaglaanan din nila ng gastos. Oh, kumpleto na yan ha. Yung bagong kulungan ni Choco nasa sala. Yan naman yung buhangin niya kung saan siya pwedeng dumumi. Turuan mo na sa buhangin siya dumumi ha. Napanood ko sa YouTube na tinatabunan nila yung poop nila. Eto naman, yung dextrose powder niya. Kanawin mo sa inumin niya. Makakatulong din yan sa kanya para mas lalo siyang lumakas. Magkakaroon siya ng dagdag energy. Natouch si Tsukoy nang initian ang kuya Kokoy niya. Dahil naging malapit na ang kuya sa kanyang alaga, mas naging malapit na rin ang loob ng magkapatid sa isa't isa. Tuwing wala si Mang Eric na nagtatrabaho sa morgue at si Tsukoy naman sa talyer, si Kokoy ang nag-aalaga kay Choco. Tinuturuan din ng kanyang kuya ng mga bagong tricks ang aso. Madaling natuto ang askal. Sa pagsenyas pa lang ng kanyang kuya, kaagad nitong napapasunod. Sa pag-upo, pagtayo, paggulong, at kapag may papakuhanin ng kung ano-ano. May inggit na ngang nararamdaman si Tsukoy dahil mas sumasama na at marami ng banding ang kanyang kuya at si Choco. Sa kabilang banda naman, natutuwa siya dahil nahihilig na si Kokoy sa aso na kung dati isang malaking abala lamang sa bahay para sa kanyang kuya.
Lumipas ang 1 buwang paninirahan sa apartment ng kanyang kuya nang may bagong lipat sa paupahang apartment sa tapat din mismo nila. Nagpakilala sa kanila itong si Aling Veronica na sa pakiwari nila nasa humigit 40 na ang edad. Palagi itong nagdadala ng ulam tuwing hapon sa apartment nila. Sobrang giliw nito sa mga kalapitbahay, palakwento at kung minsan nga mahihiya ka na lang magpaalam na may gagawin pa dahil wala itong awat sa pagkukwento ng buhay ng ginang. Naging kaklose ito ng kuya niya, samantalang siya'y napipilitan na lamang makinig kay Aling Veronica. Hindi na makasingit sa pagsasalita dahil hindi pa ito tapos sa pagkukwento. Hindi pa man nakakaharap ng kanilang amang si Mang Eric ang ginang dahil buong araw itong nasa morgue at araw-araw may customer na patay na dapat ayusan. Gustong-gusto ng araw ng ginang na makilala ang ama nila dahil single din ito kagaya ng kanilang tatay. Pero pabiro lamang. Wala namang problema sa bago nilang kakilala at mapagbigay na kapitbahay. Pero sa tuwing nag-aabot ng ulam si Aling Veronica sa magkapatid, naririnig nila ang pagngingit-ngit at walang awat na pagtahol ni Choco sa sala. Tila ba hindi gusto ng kanilang alaga ang bagong kapitbahay na may edad na. Psst, kuya, patahimikin mo nga si Choco sa sala. Kahapon pa yan ganyan kapag nandito si Aling Veronica. Nakakahiya. Ikaw na magpatahimik, Chukoy. Lalabasin ko lang si Aling Veronica. Tiyak akong may ibibigay na naman yung lutong ulam niya. Makailang beses silang nakarinig ng tumatao sa pamilyar na boses ni Aling Veronica. Pinagbuksan niyo ni Kokoy. Magiliw siya nitong binati, sabay abot ng mainit na ulam na nakatakip pa ng platito. Ay heto, Kokoyo. Biyernes ngayon. Hulaan mo kung ano yung niluto ko. Sige nga. Munggo po? Tumpak! Oh, eto kunin mo. Dahan-dahan lang anak, mag-iingat ka. Mainit pa yan, baka mapaso ka. Naku, nag-abala pa po kayo ulit para sa amin. Salamat po. Walang anuman yon, iho. Basta para sa'yo. Saglit lang po Isaling ko lang po ito sa mangkok namin. O sige, kahit wag mo nang hugasan, ayos lang. Opo, teka lang po Dahan-dahang inilapag ni Kokoy ang mangkok ni Aling Veronica sa babasaging lamesa nila. Kumuha siya ng mangkok saka isinalin yon. Rinig niya ang malakas na pagtahol ni Choco sa sala. Pinandilatan ng mata ng binata ang nakababatang kapatid. Kahit na hinahaplos na niya para paamuy ng aso, ayaw pa ring mahinto sa pagtahol ni Choco. Mas lalo pa itong nagiging agresibo at mabangis na kumakawala kay Chukoy. Nagsenyas na lamang siya na hintayin ito. Ibabalik lamang ang mangkok sa ginang. Tumango ang binata. Dali-daling hinarap niya si Aling Veronica. Salamat po uli sa munggo, Aling Veronica. May ulam na po kami mamayang gabi. Eto naman, nakailang pasalamat ka na sa akin. Wala yun. Parang anak ko na rin kayong dalawa ni Chukoy. Naalala ko tuloy yung inalagaan kong bata doon sa Romblon nung naging kasambahay ako noon. Sumulyap siya sa likuran. Paniguradong mapapasabak na naman siyang muli sa panibagong bakbakan ng pakikipagkwentuhan kay Aling Veronica. Madali naman siyang nakahanap ng pagkakataon para magpalusot sa bagong kapitbahay. Aling Veronica, saka na po natin pagkwentuhan yung buhay niyo sa Romblon, At kung paano kayo naging kasambahay doon. Patatahimikin lang po namin ang aso namin. Batid na rin kasi niya na mapapahaba lang ang kwentuhan nilang dalawa. Ganun ba? Sige, wala naman din akong gagawin sa buong maghapon. Siya nga pala, wala pa ba dyan ang ama nyo? Wala po Ginagabi na po yun sa trabaho niyang hanap patay. Ganun ba? O sige, sa susunod na lang. Ikukwento ko sa'yo ha. Sana sa susunod na magdala ulit ako ng ulam sa inyo, di na tumahol ang aso nyo. Napatawa ng konti si Kokoy. Opo, sana nga po.
Pag-alis ng ginang, napabuntong hininga si Kokoy. Pagpasok ng binata, pinaamo na niya ang asong patuloy pa din na nag-aalboroto sa galit. Wala itong tigil sa kakangit-ngit. Inaangilan pa siya at ang bunsong kapatid. Ano bang problema ni Choco? Bakit tayo niyan tumigil? Patuloy na sinasaway ni Chokoy ang aso niya sa kakahimas nito ng magaan sa balahibo. Binibigyan niya na ito ng dog food, subalit hindi nito pinapansin ang hinahain niya sa kanyang palad. Sinisindak pa din sila ng magkapatid ng kakaiba nitong tunog na ginagamit lang nitong pang-defense mechanism. Shh! Ano ba, Choco? Stop! Bad yan, ha? Mabait naman si Aling Veronica, Choco, ah. Bakit ka ba galit na galit sa kanya? Malakas at nakakagulat na tumahol si Choco, dahilan para may lumabas na hindi maganda sa bibig ni Kokoy. Napamura ito habang si Chokoy napaangat ng dalawang balikat. Abay, lintik naman talaga, oh. Ano bang problema mo, Choco, ha? Tigilan mo yan, ha? Sinasabi ko sa'yo, baka hindi ako makapagtimpe, aba. Nilingo ni Chokoy ang tinititigan ng askal sa bintana. Pansin niya na may sumilip na mga mata. Ibinalik niya ang tingin yun sa aso at lumingon ulit. Nawala na lamang sa isang iglap ang mga pulang matang nakasilip sa bintana. Kuya, may sumilip. Tinuro niya ang bintana. Tumungo siya doon at chinek kung sino ang taong sumisilip. Inilabas niya doon ang ulo at tinignan ng taong tumitiktik sa kanila. Wala naman siyang napansing kahit sinong dumaan. Maliban na lang kung alerto itong nakapagtago sa isang lugar. Tinabingan na lamang niya ng kurtina ang bintana. May sumilip talaga, kuya. Kaya wala pa rin tigil sa katatahol tong si Choco. Baka nga may nakita tong alaga natin. Kaya kumakahol. Oh, nag-behave na nga, oh. Pakainin ko na si Choco, kuya. Siguraduhin mo munang nakakandado yung pinto. Tutal, 10 oras na rin uuwi si tatay. Baka kawatan na yung nagmamanman sa atin. Hindi na pala natin alam. Sumang-ayon si Chokoy. Kaagad siyang tumalima at tiniyak na nakalak ang bintana at naisarado ng maigi ang pinto na maaaring mapasukan ng akyat bahay. Pinatulog niya muna ang kanyang kuya Kokoy bago binantayan si Choco. Kinutuhan niya rin ang aso. Naghanap siya ng surot sa alaga para hindi madapuan ng pagkabagot habang hinihintay ang ama. Nasa kalagitnaan siya ng pagtatanggal ng peste sa balahibo ni Choco nang maging alerto muli ito. Tumayo si Choco at nagkakawag sa kanya. Gaya kanina, ngumingit-ngit na naman ito. Tila ba nakakaramdam ng panganib na umaaligid sa kanilang bahay. Choco, shh! Oo na, may akyat bahay. Kamaingay, shh! Baka malaman ng kawatan na yun na alam nating nandito siya. Hindi natin mahuhuli yun, sige ka. Tila naintindihan naman ni Choco ang sinabi niya. Kaya paunti-unti, humihina ang pag-angil nito hanggang sa nagmistulang ngir-ngir na. Naupo ang aso at inantabayanan siya kung anong maaaring gawin. Behave ka lang dyan, ha? Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Sisilipin ko lang yung kawatan na yun. Lawit ang dila ni Chokong sumang-ayon sa kanya. Good boy. Kumuha siya ng matigas na bagay na maaaring ipanghampa sa masamang loob. Naisip niyang hindi na lamang sana bubuksan ang pinto. Pero dala ng kuryosidad na kung meron ngang nagtitiktik sa kanilang bahay, binuksan niya yun para makasiguro. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa tubo. Dahan-dahang pinihit niya ang seradura bago lakas ng loob niya yung binuksan. Walang tumambad sa kanyang harapan. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang sa pagtingala niya'y may matamaan siya sa itaas na lumilipad na nilalang. Kaagad niyang isinarado ang pinto. Tarantang sinusiya ng seradora. Nalaglag pa yun sa sahig. Pero tinibayan na lamang niya ang loob na maayos na ipasok ang susi sa butas ng seradura. Bago yung siniguradong nakasarado na.
Bigla ang paglusob ng takot sa buong sistema niya. Walang awat sa pagtibok ang kanyang puso. Ramdam sa dibdib ang paglindol ng kanyang baga sa kanyang namataan. Tumahol na si Choco pero alerto niyang sinaway ito para hindi magising ang kuya niya. Subalit huli na nang walang awat na itong tumatahol. Nasapo ni Chocoy ang kanyang noo. Ilang saglit lang, lumabas na ng kwartong yon ang nakatatanda niyang kapatid. Galit ang bumaka sa itsura nito dahil sa istorbong nilikha ni Choco. Ano bang tinatahol-tahol niyan, ha? Kuya, may manananggal sa labas. Mula sa mapait na reaksyon ng kanyang kuya, napalitan niyo ng panlalaki ng mata. Sumilip ito sa bintana. Bahagya nitong hinawi ang nakatabing na kurtina at malikot ang itim na mata nitong hinanap ang nakakatakot na nilalang na sinabi niya. Diskumpiyado na bumaling sa kanya ang kuya niya. Niloloko mo naman ako, Chokoy, eh. Wala naman eh. Nandyan lang yun, kuya. Lumabas ka, sige. Tumingala ka. Makikita mo yung manananggal. Eh bakit naman ako lalabas? Eh nakakandado na yan. Ano yun? Magpapakain ako sa aswang? Sus, duwag ka lang, kuya eh. O kita mo si Choco, behave na. Ibig sabihin lang nun, wala nang panganib. Saka, hindi bahagang buntot ko, no? Kagigising ko lang kasi. Palusot. Sa tagpong yun, parehong napalundag sa gulat ang magkapatid nang may kumatok sa pinto. Binundol sila ng nerbyo sa dibdib. Kaagad lang bumalik ang normal na pintig ng puso nila nang marinig ang boses ng kanilang ama. Mga anak, Kokoy, Chokoy, bakit nakakandado ang pinto? Pagbuksan niyo ako! Kinapkap ni Chokoy ang susi sa bulsa. Nang madukot yun, binuksan niya ang seradora. Sinalubong niya agad ng tanong si Mang Eric. Tay, may nakita po ba kayong kakaiba sa labas? Dahil sa nahihintakutang tanong na yon ng binata, nagsalubong ang kilay ng Ginoo. Lumundag ang puso ng kanyang ama na napasapo sa dibdib. Ay, ano bang bungad mo na yan sa akin, anak? Nakakagulat ka. Tay, may manananggal daw po sa labas. Ano? Manananggal? Naniniwala kayo sa ganyan? Wala akong napansin sa labas. Kanina pa po kasi tahol ng tahol si Choco eh. Tapos may nakita ko kanina sa labas. May lumilipad pong manananggal. Baka naman malaking paniki lang yung nakita mo kanina. O baka ibon. Halusinasyon mo lang yan, anak. Saka, natural lang sa asong tumahol. Nagugutom eh. Pakainin mo. Tay, pinakain ko na ho yan. Pakakainin ko ulit. Maniwala naman kayo. Kumpiyansang lumabas si Mang Eric upang iligid ang paningin. Nilibot nito ang paligid. Tiningala din nito ang bubungan ng apartment. May itim na pusa nasa bubungan. Baka yun yung tinatahulan ni Choco. Hindi talaga, tay. Mabuti pa kayong dalawa, magpahinga na lang. May trabaho pa kayo bukas na umaga. Itulog mo na yan, Koy. Mabuti pa nga. Nanaantok na ako. Tara na sa loob. Ipinagkibit balikat na lamang yon ng binata. Baka dala lang ng pagkahapo at pagod na nararamdaman, kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita niya. Sabay na maagang bumangon ng mag-amang Chokoy at Mang Eric upang magbanat ng buto. Kumuha lang ng 2 hiwa ng tinapay ang may edad na lalaki bago ito umalis. Nagchat kasi ang amo nito na marami ng nakahilerang patay ang kailangang ayusan. Habang ang binata naman, nilibang muna ang sarili sa paglalaro sa asong si Choco. Gumaya ka na, Chokoy. Malilate ka niyan. Maaga pa naman, kuya. Mabuti nang maaga kaysa mahuli. Tandaan mo, trabaho yan. Huwag mong pabayaan yan. Mahalin mo. Minsan ka lang makahanap ng ganyang oportunidad. Seryosong payo sa kanya ng nakatatandang kapatid. Kuya, tutuloy ka pa ba sa Saudi next year? Pwede bang dito ka na lang sa Pilipinas magtrabaho?
Para naman magkakasama-sama na lang tayong apat nila Choco. Napasimangot si Kokoy. Nakakalungkot man pero kailangan. Para din naman sa inyo to eh. Para sa future natin at security kung may mangyari man. May pangarap din kasi akong dapat matupad. Bumaba ang kurba ng labi ni Chokoy. Nalungkot ito na hindi na naman niya muling makakasama ang kuya. Gusto ko rin sanang sumunod sa inyo sa abroad nun, kuya eh. Kasi malaki ang kita kumpara dito sa Pilipinas. Iniisip ko lang ang homesick. Iba pa rin po talaga kapag dito ka sa sarili mong bansa magtatrabaho. Kasi dito tayo nang galing eh. Alam mo, Chokoy, huwag mong isipin yung maho-homesick ka kapag nasa ibang bansa ka na. Isipin mo yung goal mo sa sarili mo at sa aming mga pamilya mo. Paano kung mag-asawa ka na, di ba? Di may nakahanda ka na. Sakripisyo at pagtitiis lang, bunso. Sabagay, may point ka po, kuya. Inakbayan siya ng kuya Kokoy niya at tinapik ang likuran. Kung ano man na maging desisyon mo, bunso, nasa likod mo lang ako. Napangiti si Chokoy. Nahihiyang nagpasalamat naman siya sa nakatatandang kapatid, gayong may pagkakorni para sa kanya. Kumain ka na, aba. Mamaya mo na laruin si Choco. Uuwi ka rin naman mamaya eh. Maglalaro ulit kayo. Nagtungo sa lababo si Chokoy. Saka naglinis ng kamay bago sumandok ng sinangag sa pinggan. Paspasan ang pagsubo niya. Nagsipilyo, naligo, nagpalit ng kulay berde na t-shirt at maong na short. Tsinelas lamang ang isinuot niya sa kanyang paa. Larga na po ko, kuya. Ikaw nang bahala kay Choco, ha? Oo na. Ikaw mas nag-aalala ka pa sa aso, ha? Kaysa sa sarili mong kapatid. La, si kuya nagselos pa. Siyempre, nag-aalala rin ako sa'yo. Naku, ikaw ang mag-iingat. Kayo ni tatay. Kapag lumipad ka na ulit, mag-iingat ka. Yun ang ibig kong sabihin. O siya, sige na. Lumarga ka na. Habang papalayo, kinawayan siya ng nakatatandang kapatid. Gumanti rin siya ng pagkaway sa kuya Kokoy niya. Pero yun na ang huling pagkikita ng magkapatid. Dahil kinagabihan nang umuwi na siya ng bahay, nadatnan niyang parang magulo ang loob nun. Tumba ang mesa at kalat-kalat ang mga kasangkapan sa kusina. Tila ba dinaanan ng matinding sakuna ang loob ng kanilang bahay. Sa isip-isip ng binata, baka nilooban sila. Kuya! Kuya, nasan ka? Kuya! Nilibot niya ang buong bahay, pero walang Kokoy ang nagpakita sa kanya. Nakarinig siya ng sunod-sunod pero mahihinang pagtahol ng aso. Natagpuan niyang duguan na nakahandusay sa sahig si Choco. Umiingit ito sa sobrang sakit. Natuklap ang balat nito ng bahagya sa katawan. Nanginginig ang ulo nito na pinipilit siyang tignan. Choco! Hindi! Niyakap niya ang duguang katawan ng alaga. Saktong dumating din ang kanyang ama. Nanlaki ang mga mata nito nang natunghaya ng kalunos-lunos na senaryo ng pinakamamahal nilang alaga. Ano nangyari dito, anak? Si Choco, bakit nagkaganyan? Nasaan ang kuya mo, bunso? Umiling ang binatang patuloy na umaagos ang mga luha sa mata. Nasamid siya bago makapagsalita. Tay, dali! Dalhin po natin sa vet si Choco! Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mag-ama. Isinugod nila sa pinakamalapit na bukas na pagamutan ng mga hayop ang kanilang alaga. Kaagad na nilinisan ng sugat ang aso. Binuhusan ito ng gamot. Tinapala ng benda at hinintay na matuyo. Nakahinga sila ng maluwag nang masigla na muli si Choco. Pwede na rin daw itong umuwi ayon sa veterinaryo. Buti na lang, tay. Maayos pang nakakahinga si Choco nung dinala natin sa vet. Pero kung hindi agad natin siya nadala sa klinik, baka namatay na siya. Yung kuya mo, anak. Si kuya... Nag-umpisa nang tumulo ang mga luha sa mata ng binata.
Hindi ko po siya makita dito sa bahay, Tay. Nawawala po si Kuya. Hindi yan totoo, anak. Hindi siya mawawala. Alam kong nandyan lang siya. Uuwi din yun. Hindi naman siya nagpaalam sa atin, Tay. Hindi siya nagsabi kung saan siya pupunta. Saka, Tay, sabi niya dito lang siya sa bahay. Aalagaan niya si Choco. Pero heto ang tumambad sa atin. Magulong bahay. Nilooban tayo, Chokoy. Dinukot ang kuya mo. Pinahid niya ang nangingilid na luha sa mga mata. Ire-report na ba natin to sa mga pulis, Tay? 24 oras nang wala si Kuya. Kailangan natin siya makita, Tay. Maigi ang ipaalam na natin, anak. Nag-aalala na rin ako eh. Ipinagbigay alam ng mag-ama sa mga otoridad ang pagkawala ni Kokoy. Inilista lang ng mga alagad ng batas sa kanilang lugar ang kaso nito. Hindi daw muna prioridad ng mga pulisya ang ifinail nila sa nawawalang mahal sa buhay. Marami daw kasing kaso pa ang inireresolba sa lugar nila na dapat bigyan ng atensyon. Yun ang mga natatagpo ang patay sa kabilang bayan na wakwak ang dibdib hanggang tiyan. Wala ng puso at iba pang lamang loob. Bukod pa ron, mahaba ang listahan ng mga missing persons sa kanilang lugar na 1 linggo nang pinaghahanap. Pinagtagpi-tagpi nila yon. Nalaman nilang baka konektado yun sa pagkawala ng mga biktima na natagpo ang karumal-dumal na wala ng buhay. Lubos na nag-alala si Mang Eric at Chokoy kay Kokoy. Tay, baka si Kuya magaya na lang sa mga natagpuang wala ng lamang loob, Tay. Panakanakang humikbi ang binata. Hindi ko kakayanin kapag nawala si Kuya, Tay. Shh! Huwag kang mag-isip na negatibo ng ganyan. Malakas ang kuya mo. Hindi siya kaya ng mga sindikato o sino mang dumukot sa kanya. Makakaligtas siya. Magtiwala ka lang, anak. Hindi na kinaya ni Chokoy ang bugso ng damdamin dulot ng pag-aalala sa kuya. Sariwang-sariwa pa sa alaala niya ang mga pag-uusap nilang dalawa at kung paano siya nito payuhan. Sa ngayon, anak, ang magagawa na lang natin ay ang maghintay sa mga pulis. O kaya tawagan mo ng tawagan ng kuya mo. Baka sakaling sagutin niya at nang malaman natin kung nasaan siya. Tay, mag-a-abroad pa si Kuya next year eh. Ayokong iwan niya tayo gaya ng pag-iwan sa atin ni Nanay. Iba naman ang nanay mo. Iniwan niya tayo kasi hindi niya tayo mahal. Mas pinili pa niya ang lalaking yun kesa sa sarili niyang pamilya. Nakaramdam ng paghagod ng mga balahibo sa binti si Chokoy. Lumapit na pala ang asong si Choco upang pagaangin ang kanyang kalooban. Binuhat niya yon at kinalong sa mga bisig. Tulungan mo kong hanapin si Kuya, Choco, ha? Nag-aalala kami ni Tatay sa kanya eh. Sana naman makapagsalita ka para malaman namin ang tunay na nangyari sa'yo. Masakit pa ba to? Hinawakan niya ang malaking kamot sa katawan ng askal. Napaalulong ito sa sobrang sakit. Humingi agad siya ng dispensa sa alaga. Oh, sorry na, Choco. Sige na, pahinga ka na doon. Ayos lang ako. Magpagaling ka doon sa kulungan mo. Mamaya, may ihahalo kong gamot sa tubigan mo para mas madali kang gumaling. Bumalik si Choco sa kulungan. Awang-awa siyang pinagmamasda ng minamahal na alaga. Malaman ko lang talaga kung sino may gawa nito kay Choco. Hindi ko siya sasantuhin. Anak, wala ka pang tulog. Magpahinga ka muna. Bukas mo na hanapin ang kuya mo. Kayo rin po, Tay. Maaga ka pa pala bukas sa trabaho mong hanap, Patay. Nakadalawang araw ka pong hindi nakapasok. Nangangalumata ka na rin po, oh. Importante ang tulog sa inyo sa ganong uri ng trabaho, Tay. Hinalikan siya nito sa noo. Inaantok na ka ako, anak. Halika na, para may lakas tayo bukas. Hihilata na sana ang mag-ama nang makarinig sila ng malakas na kalampag na tila ba may lumapag sa kanilang bubungan.
Ano yun? Biglang napabalikwas ng bango ng mag-ama. Tumahol si Choco. Tiyak siyang may panganib na namang umaaligid sa kanilang bahay. Kumaluskos ang yerong bubungan. Kinakayod ang yero. Nakakarindi sa pandinig ang nililikha ng nilalang sa itaas. Tay, yan po ang sinasabi ko sa inyo. Yung aswang po. Usa lang yan, anak. Ugawin mo na lang. Hindi po, tay. Madali siyang nagtungo sa kusina. May naisip siyang ideya upang lumaya sa kanilang apartment ang nilalang na bumubulabog sa kanila sa gitna ng gabi. Oh, anong gagawin mo, anak? Kukuha po ako ng isang garapong asin. Pagkakuha ng garapon ng naglalaman ng punong-puno ng rock salt, matapang na lumabas siya sa apartment. Tinatangka naman siyang pigilan ni Mang Eric, pero hindi siya nagpapigil kahit delikado. Sinalok niya gamit ang isang kamay ang buo-buong asin. Pagkatapos ay buong lakas na isinabo yun sa bubungan, kung saan natagpuan niya na may 2 kalahating katawang nilalang. Isang babae at lalaki ang kumakaskas gamit ang matatalim na kuko sa yero nila. Umalis kayo dito! Layo! Hindi pa nakontento si Chukoy. Lahat ng laman ng garapong yon, sinimot niyang isinaboy. Parang umulan ng asin na tumagiktik yon sa yero. Nakita niya ang pag-usok ng kalahating katawang lumilipad na halimaw. Walang nagawa ang mga nilalang, kundi ang lumipad palayo. Ayan! Wag na kayong babalik! Hindi makapaniwala si Mang Eric na totoo ang mga aswang. Kitang-kita yon ng 2 mga mata niya. O ano, tay? Naniniwala ka na? Nakabuka lamang ang bibig ng Ginoo. Natunga nga ito sa nasaksihan. Anak, pumasok ka na lang. Baka balikan tayo ng 2 yon. Huwag ka mag-alala, tay. Sisiguruhin ko na mapapatay ko na yung 2 aswang na yon kapag bumalik pa uli yun dito. Teka, tay. Naisip ko lang. Baka yung mga manananggal na yun ang dahilan ng pagkawala ni Kuya Kokoy at ng mga kaso ng pagkawala dito sa ating lugar. Yung mga natagpo ang wakwak na ang dibdib at tiyan, sila ang may kagagawa nun at hindi ang mga sindikato. Sinalat ni Mang Eric ang kanyang sentido. Mabuti pa, anak. Pahinga na tayo. Ayokong pag-usapan yan sa ngayon. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa mga kababalaghang nararanasan ko ngayong gabi. Relax ka lang, tay. Ikaw na munang maiwan dito sa bahay bukas, ha? Maaga ako. Alam ko, tay. Sige na, matulog na kayo. Pakipatay ang ilaw. Nagtaklob ng kumot ang ama niya. Pinindot ang switch ng bumbilya. Sa palagay niya na-trauma ang kanyang ama nang makakita ng bagong nilalang na kailanman ay hindi nito lubos na mapaniwalaan. Hindi naman makatulog si Chukoy, kaya pinakain niya ang asong nanatiling dilat. Malalim din siguro ang iniisip nito. Yun ang pakiwari niya. Tulog ka na, Choco. Dadating din si Kuya Kokoy, ha? Huwag kang mag-alala. Iuuwi natin siya dito ng buhay. Pinaamo niya ito hanggang sa tuluyang pumikit. Para makasiguro din sa kanilang kaligtasan, naglagay siya sa iba't ibang bahagi ng bahay ng mga asin.